Ito ay isang countdown na sitwasyon. Isipin mong madising ka isang umaga at ang mga gasolinahan sa buong Pilipinas ay ubos na. Walang gasolina, walang diesel, walang delivery. Nagbababala ang mga eksperto na kung maaantala ang global supply chains, ang mga bansang tulad ng Pilipinas na halos lahat ng langis ay inaangkat, ay maaaring makaranas ng matinding kakulangan sa fuel sa loob lamang ng 45 araw. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung ano ang eksaktong mangyayari, hakbang-hakbang, kung maubusan ng langis ang Pilipinas. Walang eksaherasyon, puro katotohanan. Sa loob ng unang 24 oras, magbabago ang lahat. Magsisimulang tumaas ang presyo ng fuel ng mabilis. Hindi dahan-dahan, kundi biglaan. Magsisimulang maubusan ang mga gasolinahan sa buong Pilipinas. Ang iba ay pansamantalang magsasara. Ang iba naman ay maglilimita ng ibebentang fuel. Sasabihin sa mga driver, limitado lang ang fuel bawat sasakyan. Magsisimula ang pila. Mahaba, mabagal, mabigat ang tensyon. Maghihintay ang mga tao ng ilang oras para lang makakuha ng ilang litro. May magdadala ng mga lalagyan. May babalit ng ilang beses sa isang araw. Tahimik na magsisimula ang tanik at pagkatapos ay kakalat. Sa ikalawang araw, magsisimulang bumagsak ang transportasyon. Babawasan ng mga jeepney driver ang biyahe. Ang iba ay tuluyang titigil. Magbabawas ng ruta ang mga bus. Halos overnight, tataas ang pamasahe. Mararamdaman agad ito ng mga commuter. Mahuhuli ang mga manggagawa. Makakamiss ng klase ang mga estudyante. Masisira ang pang-araw-araw na routine. Gumagana pa ang sistema, pero hindi na stable. Sa ikatlo hanggang ikalimang araw, kakalat ang epekto sa mga produkto at supply. Mabagal na ang galaw ng mga delivery truck. Mas kaunting truck sa kalsada, mas kaunting produkto ang makakarating sa mga tindahan. Magsisimula ng magkaroon ng delay sa mga supermarket. Ang mga fresh na pagkain ang unang maaapektuhan. Mahuhuli ang dating ng gulay. Bababa ang supply ng isda at karne. Mag-iiba ang itsura ng mga estante. Hindi pa totally ubos, pero kapansin-pansin na ang kakulangan. Magsisimulang tumaas ang presyo. Hindi dahil gustong maningil ng mas mahal ng mga negosyo, kundi dahil tumaas ang gasto sa transportasyon. Bawat kilometro ay mas mahal na ngayon. At direktang ipapasa ang gastos na ito sa mga mamimili. Sa ikalima hanggang ikapitong araw, magsisimulang mag-adjust ang mga airline. Mababawasan ang mga flight. Ang ilan ay kanselado. Tataas ang presyo ng tiket. Magiging hindi sigurado ang pagbiyahe. Magsisimulang bumaba ang turismo. Makakatanggap ng cancellations ang mga hotel. Babagal ang operasyon ng mga tour operators. Ang epekto ay lalawak, hindi lang sa fuel, kundi sa buong ekonomiya. Kasabay nito, magsisimulang mag-react ang mga negosyo. Babagalan ng mga construction company ang proyekto. Magbabawas ang mga delivery-based na negosyo. Babawasan ng mga retail store ang kanilang orders. Lahat ay magiging maingat dahil walang nakakaalam kung gaano pa katagal ang fuel. Sa ikapito hanggang ikasampung araw, magiging malinaw na sa lahat ang sitwasyon. Normal na ang mahahabang pila sa gasolinahan. Hindi na maaasahan ang transportasyon. Mas mabilis na tumataas ang presyo. Magbabago ang asal ng mga tao. Bababawasan ang mga hindi importanteng biyahe. Mas magiging tipid sa paggastos. At higit sa lahat, magiging totoo na ang takot. Sa puntong ito, hindi pa ganap na krisis ang bansa. Pero malinaw na ang mga babala. Nasa ilalim na ng matinding pressure ang sistema. Lumiit na ang supply, tumataas ang demand, at kung walang magbabago, simula pa lang ito. Sa ikalabing isang araw, ang sitwasyon ay hindi na babala. Isa na itong pagkagambala. Ang fuel ay hindi na lang limitado, ito ay nagiging kakaunti. Maraming gasolinahan sa buong Pilipinas ang alinman sa ubos na o sarado. Ang mga natitirang bukas ay may mahigpit na rationing. Ang mga essential na sasakyan na lamang ang pinaprioridad. Para sa karaniwang mamamayan, nagiging hindi tiyak ang access sa fuel. Mas malinaw nang bumabagsak ang transportasyon. Nawawala ang mga jeepney sa mga pangunahing ruta. Ang mga bus ay limitado na ang kapasidad. Sa ilang lugar, tuluyang nawawala ang pampublikong transportasyon. Na stranded ang mga commuter.
Naglalakad ang iba ng mas malalayong distansya. Ang iba naman ay nananatili na lang sa bahay, hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Bumababa ang attendance sa trabaho. Humihina ang productivity. Ang ekonomiya ay nagsisimulang bumagal, hindi dahan-dahan, kundi biglaan. Sa ikalawang linggo, nagsisimulang mabasad ang supply chains. Hindi na regular ang biyahe ng mga truck. Ang deliveries ay naaantala ng ilang araw. Sa ibang lugar, tuluyan na itong humihinto. Malinaw nang makikita ang kakulangan sa mga supermarket. Mas nahihirapan ng makahanap ng mga pangunahing bilihin. Kumihigpit ang supply ng bigas. Nauubos ang mga delata. Nagiging hindi consistent ang availability ng basic necessities. Sumisirit ang presyo. Hindi na lang simpleng inflation, kundi scarcity pricing. Ang dating abot kaya, nagiging mahal halos overnight. Ramdam na rin ito ng mga magsasaka. Kung walang diesel, hindi gumagana ng maayos ang mga traktora. Bumabagal ang pag-aani. Nagiging mahirap ang pagdadala ng ani. May mga produktong nasisira bago pa makarating sa merkado. Matinding gumababa ang operasyon ng pang-ingisda. Nanatiling nakadok ang mga bangka dahil walang fuel. Lalong lumiliit ang food supply, mula sa produksyon hanggang distribusyon. Sa ika-15 hanggang ika-20 araw, nagiging hindi stable ang kuryente. Mahalaga ang diesel para sa backup generators. Kapag may power interruption, wala nang maaasahang fallback. Nagsisimula ng magtipid ang mga ospital sa fuel. Ginagamit lang ang generators kung talagang kinakailangan. Nagiging mas delikado ang mga medical operations. Pinipili na ng emergency services ang mga tawag na uunahin. Hindi na agad makarespond ang mga ambulansya. Bawat desisyon ay nakabase na sa paggamit ng fuel. Kasabay nito, nagsisimulang magsara ang mga negosyo. Humihinto ang mga factory. Itinitigil ng logistics companies ang deliveries. Nahihirapan ang maliliit na negosyo na manatiling bukas. Pinapauwi ang mga empleyado. Nawawala ang kita. Tumataas ang unemployment. Halos tumigil ang economic activity. Lalong tumitindi ang kaba ng publiko. Nagsisimula ang hoarding. Pagkain, tubig, gamot, anumang itinuturing na mahalaga. Nagsisiksikan ang mga tao sa mga pamilihan. Mas mabilis maubos ang supply. Nawawala ang pakiramdam ng kontrol. Sa ika-20 hanggang 30 araw, mas agresibong kumikilos ang gobyerno. Nagiging opisyal ang fuel rationing. Binibigyan ng prioridad ang mga ospital, militar, emergency responders, kritikal na infrastruktura. Para sa karamihan, limitado o wala ng access. Humihigpit ang mga pulisya. Maaaring limitahan ang galaw ng mga tao para mabawasan ang konsumo ng fuel. Nagbabago ang mensahe ng gobyerno mula sa panpapakalma tungo sa kontrol. Sa puntong ito, hindi na ito pansamantalang problema. Isa na itong ganap na pagbagsak ng ekonomiya na nagsisimula na. Bumibigay ang transportasyon, lumiit ang food supply, nasa pressure ang healthcare system, nagsasara ang mga negosyo, at papalapit na ang bansa sa kritikal na punto. Kung hindi agad maibabalik ang supply, ang susunod na yugto ay hindi na lang makakaapekto sa ekonomiya, makakaapekto na ito sa kaligtasan ng bawat isa. Sa ika-31 araw, ang sistema ay hindi na nahihirapan lang. Ito ay bumibigay na. Halos ubos na ang fuel reserves sa buong Pilipinas. Ang natitira ay mahigpit ng kinokontrol. Tanging mga critical na sektor na lamang ang may access. Para sa karamihan ng mamamayan, parang wala ng fuel. Gumuho ang transportasyon. Nawawala ang mga pampublikong sasakyan sa kalsada. Humihinto na ang mga jeepney. Hindi na maaasahan ang mga bus. Nagsasara ang ride services. Nakatigil ang mga pribadong sasakyan. Hindi dahil ayaw ng magmaneho ng mga tao, kundi dahil wala nang maipanggatong. Nagiging limitado ang galaw. Bumabagal ang mga lungsod. Napapalitan ng katahimikan ang ingay ng trapiko. Ang distribusyon ng pagkain ang nagiging pinakamalaking problema. Hindi na ito tungkol sa supply, tungkol na ito sa paggalaw. Kahit may pagkain, hindi ito makarating sa mga lugar na nangangailangan. Agad na nararamdaman ang pressure sa mga urban centers. Sa mga lungsod tulad ng Maynila, humihinto ang deliveries.
Nahihirapan ang mga supermarket na mag-restock. Nauubos ang laman ng mga estante. Hindi lang kalahati, kundi tuluyang wala. Nagsisimulang maghanap ang mga tao sa iba't ibang tindahan. Kumahaba ang pila sa mga pamilihan. Mahirap nang makahanap ng basic goods. Ang panic ay nagiging desperasyon. Nagsisimulang mag-ration ang mga pamilya. Binabawasan ang pagkain. Ang paggastos ay nakatuon na lamang sa kaligtasan. Tumataas ang tensyon sa komunidad. Nagsisimula ang maliliit na alitan. Hindi dahil gusto ng mga tao ng gulo, kundi dahil limitado na ang resources. Matinding pressure ang nararanasan ng healthcare system. Ang mga ambulansya ay tumatakbo na lamang sa ilalim ng mahigpit na fuel allocation. Bumabagal ang emergency response. Ang mga ospital ay inuuna na lamang ang pinaka-critical na kaso. Tipid na tipid ang paggamit ng backup generators. Bawat litro ng fuel ay nagiging desisyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Naaantala ang deliveries ng medical supplies. Nagiging hindi tiyak ang access sa pangangalaga. Tuluyang nagsasara ang mga negosyo. Sarado ang mga tindahan. Nakatigil ang mga factory. Sinususpinde ang operasyon ng mga opisina. Humihinto ang kita sa iba't ibang sektor. Mabilis na tumataas ang unemployment. Halos zero na ang galaw ng ekonomiya. Maaring bukas pa ang mga bangko. Pero halos wala ng economic activity. May pera pero walang galaw. Sa puntong ito, nagdedeklara ang gobyerno ng national emergency. Mahigpit na ipinatutupad ang mga kontrol. Sentralisado na ang distribusyon ng fuel. Tanging essential services na lang ang binibigyan. Maaring ipatupad ang mobility restrictions, hindi dahil sa seguridad, kundi para mapanatili ang natitirang fuel. Nagiging mas apurahan ang mensahe ng gobyerno. Hindi na stability ang focus, kundi kaligtasan. Nagiging critical ang tulong mula sa ibang bansa. Agarang naghahanap ng fuel imports ang Pilipinas. Kinokontak ang mga kaalyado at global partners. Humihingi ng emergency shipments, pero oras ang pinakamalaking kalaban. Kahit maaprubahan ang tulong, aabutin pa rin ng ilang araw ang delivery at wala ng sapat na araw. Sa ika-45 araw, umaabot ang bansa sa critical na limit. Lahat ng sistema ay apektado, wala ng transportasyon, sira na ang distribusyon ng pagkain, nasa matinding pressure ang healthcare, sarado ang mga negosyo, hindi na normal ang pang-araw-araw na buhay, nakabase na ito sa survival. Ito ang realidad ng isang bansang umaasa sa langis kapag naharap sa total fuel shortage. Ang langis ay hindi lang enerhiya, ito ay galaw, ito ay supply, ito ay buhay. At kapag ito ay nawala, susunod na rin ang lahat. Hindi na lang ito tsorya, isa itong tunay na pang-anim. Halos lahat ng langis ng Pilipinas ay inaangkat. Ibig sabihin, lubos na nakadepende ang bansa sa global supply. At kapag naantala ang supply na iyon, mabilis ang epekto at matindi. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang isang malinaw na katotohanan. Ang langis ay hindi lang fuel. Pinapagana nito ang transportasyon. Pinapagalaw nito ang pagkain. Sinusuportahan nito ang mga ospital. Pinananatiling buhay nito ang mga negosyo. Tanggalin ang langis at babagal ang lahat. Pagkatapos, titigil ang lahat. Pero hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kaalaman. Dahil kapag naunawaan mo kung gaano kabilis magbago ang lahat, mag-iiba ang paraan ng paghahanda mo. Iisipin mo ang mobility, iisipin mo ang access sa pagkain, iisipin mo ang enerhiya. Ang paghahanda ay hindi panic. Ang paghahanda ay kontrol. Para sa mga individual, ibig sabihin nito ay pagiging mas maingat, pagbawas ng hindi kailangang biyahe, pagkakaroon ng sapat na essential supplies, pamunawa kung gaano kadepende ang araw-araw na buhay sa fuel. Para sa mga negosyo, ibig sabihin nito ay maadang pagpaplano, pagbuo ng matibay na supply chains, pagtuklas ng alternatibong energy sources, paghahanda sa mga disruption bago pa ito mangyari. At para sa bansa, ipinapakita nito ang isang mahalagang bagay, ang pangangailangan para sa energy security, diversification, sustainable alternatives, mas matibay na emergency systems. Dahil ang susunod na krisis ay maaaring dumating ng walang babala. Sa mundo ngayon,
hindi na malayo ang mga global na pangyayari. Isang conflict sa isang reyon, maaaring magpataas ng presyo ng fuel overnight. Isang disruption sa supply, maaaring makaapekto sa milyon-milyon sa loob lamang ng ilang araw. Kaya ang tanong ay hindi na, posible ba itong mangyari? Ang tunay na tanong ay, kung mangyari ito, handa ba tayo? Manatiling may alam, manatiling handa. Dahil ang pag-unawa sa panganib na yon, maaaring magprotekta sa iyo bukas. Kung gusto mo pa ng ganitong malinaw at totoong paliwanag, mag-subscribe at manatiling updated. Dahil ang nangyayari sa mundo, laging makakarating sa atin.